Moral damages ng mga walang laban versus ego ng mga entitled. Kailan ba nagiging masama ang maglantad ng kasalanan? At paano natin malalaman kung ang paglalantad ng maling gawa ay paninirang puri o nasasagasaan lang ang ego ng may kasalanan? Ang pagkakaiba ng dalawang uri ng sakit? Moral damages ng mga walang laban? Ito ay tunay na pinsala sa dangal, emosyon at katauhan. Dulot ng pang-aabuso, panglalamang, pananakot o panlilinglang. Nararanasan ng biktima, hindi ng gumawa ng mali. Psalm 82 verse 4, rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Sa Batas ng Pilipinas, Civil Code of the Philippines, Article 2217, moral damages include serious anxiety, wounded feelings, and social humiliation. Ang moral damages ay para sa biktima, hindi sa may kasalanan. Ang ego ng mga entitled na nasasagasaan ang pagkatao, ito ay hindi tunay na moral damage, kundi ego na nasugatan dahil labuking. Masakit hindi dahil siniraan, kundi dahil lumabas ang katotohanan. Sabi sa John 3 verse 20, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Paglalantad ng kasalanan, masama ba? Hindi. Hindi masama ang paglalantad ng kasalanan kung totoo, may basihan, may layuning ituwid, protektahan, o itigil ang abuso. Ephesians 5 verse 11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Luke 17 verse 3, if your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. Kailan nagiging paninirang puri? Revised Penal Code of the Philippines, libel or slander, Article 353, 355. May paninirang puri lamang kung hindi totoo ang paratang, kung may mali siyang intensyon, kung layunin sirain ang reputasyon, at hindi ituwid ang mali. Kung totoo ang sinapubliko at may public interest, hindi libel. Jurisprudence, truth is a defense in libel when published with good motives and for justifiable ends. Paano natin malalaman kung ego o totoong paninira? Simple test of truth. Tanungin ang sarili, totoo ba ang inilantad? May ebidensya ba? May nasaktang inosente ba? O ang nasaktan lang ay ang taong may ginawa? Kung ang sagot ay nasaktan siya dahil nahuli, ito ay ego. Nasaktan siya kahit wala siyang ginawa, ito ay moral damage. Proverbs 23 verse 13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Hindi lahat ng offended ay biktima. Minsan, ang sigaw ng nasira ang dangal ko ay taklob lang sa ayaw umamin ng kasalanan. Jeremiah 6 verse 14, they say, peace, peace, when there is no peace. Ang moral damage ay para lamang sa mga walang laban, hindi para sa mga ego injury,
sakit ng may kasalanan na nabunyag. Ito ay paglalantad ng kasalanan, hindi kasalanan kung totoo at makatarungan. At ang paninirang puri kung kasinungalingan at may masamang intensyon. John 8 verse 32, You will know the truth, and the truth will set you free. Maraming salamat. God bless us.